Akala ng lahat tapos na ang laro, pero biglang nag-collapse ang Detroit Pistons at inagaw ng Cleveland Cavaliers ang Game 5. So what's up mga ka-hoops? Welcome back dito sa JM Hoopcast channel. At grabe mga idol, isa ito sa pinakamasakit at pinakamahirap tanggapin na talo ng Detroit ngayong buong playoffs. I mean, imagine this, only 2 minutes remaining sa fourth quarter, lamang pa ang Pistons ng siyam, 103-94. Hawak nila ang momentum, kontrolado nila ang laro, at mukhang sure win na para sa Motor City. Pero doon mismo nagsimula ang isang malaking disaster. First of all, the disaster stretch. Let's break down what happened mga idol. Biglang hindi na nakapuntos ang Pistons sa closing stretch. It was a complete offensive meltdown. Sunod-sunod ang miss shot, bad possessions at turnover pagkatapos ng turnover. Habang ang Cleveland Cavaliers naman, dahan-dahang bumabalik gamit ang kanilang elite defense at playoffs experience. And honestly, halatang kinabahan ng batang squad ng Detroit sa dulo. They look rattled, na wala ang composure si Cade Cunningham. Let's give credit where credit is due. Ginawa na ng bata ang lahat para manalo. He exploded for a massive 39 points and 9 assists. Nagpakita or napaka-aggressive niya buong laro, attacking the basket, hitting tough, contested shots, at halos binubuhat niya mag-isa ang buong Pistons offense. Pero kahit ganun kalaki ang nilaro niya, basketball is a team game at hindi pa rin sapat ang 39 points para patumbahin ang determinadong Cavaliers. The second one, the Cavaliers' composure. Meanwhile, Cleveland stayed calm, cool, and collected under pressure. At doon mo talaga makikita ang kaibahan kapag may veterano ka sa team. Nang uminit ang sitwasyon, Evan Mobley step up big time. He hit clutch free throws para matay ang game at 103 all na siyang nag-force ng overtime. Then pagdating sa OT, doon na totally nag-shift ang momentum para sa Cavaliers. James Harden or the Beard started controlling the entire offense, dictates the tempo and setting up his teammates. At ang pinakamasakit para sa Detroit, si Donovan Mitchell tumira ng isang napakalaking 3-pointer, a literal dagger na sumira sa puso ng buong Detroit fanbase. Dito mo makikita ang difference ng experience mga ka-hoops, habang ang Pistons parang nagmamadali, natataranta at nawawala sa rhythm. Ang Cavaliers naman ay kalmado, they trusted their defense, they trusted their stars at hinintay lang nilang magkamali ang Detroit para sumungkit ng panalo. The third one, the strategic mistake. Isa pang naging malaking problema ng Pistons sa dulo ay ang kanilang coaching at play execution. Naging puro isolation play sila, sobrang predictable, walang ball movement, walang magandang screens, at parang nawalan sila ng confidence after mabura ang kanilang 9-point lead. It was painful to watch. From almost winning the game, ngayon isang talo na lang. Pwedeng-pwede nang matapos ang kanilang nakakabilib na playoff run. For the Cleveland Cavaliers, this is a massive momentum booster. Mukhang ito yung klaseng ng panalo na pwedeng magbago ng takbo ng buong serye at magdala sa kanila sa Eastern Conference Finals, now leading to 3-2. They hold all the cards. The last one mga idol, call to action. So ang malaking tanong ngayon para sa ating lahat, makakabangon pa ba ang Detroit Pistons sa Game 6 para mapuwersa ang isang Game 7, or ito na ba talaga ang turning point para tuluyang makuha ng Cleveland ang serye at iuwi ang panalo sa kanilang home court? Isulat ang iyong mga hula at prediction sa comment section sa ibaba mga idol. Gusto kong malaman ang saloobin nyo mga ka-hoops, at kung bago ka pa lang dito sa JM Hoopcast channel, don't forget to like this video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng may init na NBA playoffs action at balita. Muli, ito ang inyong JM Hoopcast. Maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod na laro. Peace out mga idol.